Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Tayo naman po ay dadako sa pag-aaral ng salita ng Diyos sa oras na ito. At ang ating pag-aaralan ay hango po sa aklat ng Kawikaan, Proverbs chapter 4, verse 23. Yan ang pinaka-text po natin. Sabi po doon, above all else, guard your heart, for it affects everything you do. Kaya po, sa ibang translation, ang sabi po doon, guard your heart with all vigilance, for from it are the sources of life. Purihin po ang ating Panginoon sa kanyang buhay at makapangyarihang salita na ating pag-aaralan sa oras na ito. Saglit po tayong manalangin. Dakilang Diyos, patuloy kami nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo, O God, sa iyong katapatan, sa iyong kadakilaan, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Sa inyo po, O God, patuloy pinagkatiwala ang aming pag-aaral. Samahan niyo kami, Panginoon, at patuloy, Lord, na ina-acknowledge ko, God, that apart from you, I can do nothing, O God. Kaya, Panginoon, ikaw po ang patuloy na maitaas. Holy Spirit, be with us today at be our real programmer sa pag-aaral ng salitang ito. Salamat po, maraming pong salamat sa iyo ang lahat ng papuri, kaluwalhatian sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, praise God. Kamusta na po? At ito naman po, nandito naman po tayo sa ating lockdown na muli. Dahil po nga ay dumadami na naman po ang naapektuhan at nagkasakit ng COVID-19, lalong-lalo na sa mas matinding variant ng COVID-19, ang Delta. Kaya po, ingat po tayo at sa hapong ito, sa oras nito, tayo po ay dadako sa ating pag-aaral at ito'y pinamagatan ko ng guard your heart with all vigilance. Yan, guard your heart with all vigilance. Hango po ito sa aklat ng Proverbs chapter 4, verse 23. Ang sabi po doon sa ating pambungad, our heart, our feeling of love and desire dictates to great extent how we live because we always find time to do what we enjoy. Solomon tells us to guard our heart above all else, making sure we can consecrate on those desires that keep us on the right path. Make sure your affections lead you in the right direction. Put boundaries on your desires. Don't go after everything you see. Look straight ahead. Keep your eyes fixed on your goal, and don't get sidetracked on detours that lead to sin. Makita po natin, paalala po ni David sa atong sa Proverbs na ito, makikita po natin paalala ni Haring Solomon na dapat po ingatan natin ang ating sarili, bantayan po natin ang ating mga puso dahil po ang ating puso ay mandaraya. Ang sabi nga doon, kaya tandaan po natin lahat po ng mga desisyon po natin, ito ay nagmumula sa puso, na napasok sa ating isipan at ito'y ating naisasagawa. Kaya make sure nandun po tayo sa right direction at tandaan po natin yung ating mga talatang ito ay pinaalalahanan po tayo na ang ating Panginoong Jesus ay malapit na rin pong bumalik. Kaya mapagbantay tayo, mapagmatsyag po tayo. At tandaan po natin ang mga signs nito, lalong-lalo ng COVID-19, ay isa sa mga signs na malapit na rin po bumalik ang ating Panginoon. The COVID-19 pandemic made many people realize that the Lord can come anytime soon. Yan. And some of God's people are also awakened from their spiritual neglect and complacency.
But a period of time living in the new normal, we are really anticipating the Lord's return. Okay? Natandaan po natin, gaya na nabanggit ko po kanina, maaari na any moment from now, pwede na pong bumalik ang ating Panginoon. Kaya huwag hayaan po na tayo natutulog pa rin at nandun pa rin tayo sa kalagayang wala pa rin tayo sa Panginoon. Kaya kailangan po mapagmatsyag tayo, mapagmatsyag, maging maingat po tayo dahil malapit na rin pong babalik ang ating Panginoon. Ito po'y paalala at makikita po natin ang paalala ni po Apostol Pablo sa bawat isa sa atin na dapat po tayo ay mapagbantay. Kaya sabi nga doon, Paul's warning, tandaan po natin, ang panahon ay maiksi. Time is so short. Time is short. Hindi lang short. Time is so short. Kaya akala po natin, matagal na, naghihintay tayo. No, maikli lang po ang oras po. Ang sabi po ng 1 Corinthians chapter 7 verse 29, and I say this, brothers and sisters, the time is short. So then, those who have wives should be as those who have none. Kaya paalala lang po sa atin dito na mamuhay po tayo ng may kabanalan, may takot, may banal na takot sa Diyos at gawin po natin yung nararapat. Ito po'y paalala, warning po ni Apostol Pablo sa bawat isa. It is now time to wake out of sleep. 1 Thessalonians chapter 5 verse 4. But you, brothers and sisters, are not in darkness, so that this day should surprise you like a thief. Tandaan po natin, ang pagbabalik po ng ating Panginoon ay gaya ng isang magnanakaw. Ibig sabihin, hindi alam kung kailan ang oras magnakaw. Kasi kung alam mo ang oras na magnakaw, ang magnanakaw, magbabantay ka. Pero kapag ikaw, kahit hindi mo alam anong oras darating ang ating Panginoon, pero nakahanda ka, handa ang buhay mo, wala po tayong tinatago, wala po tayong ginagawang mga bagay na hindi kalooban ng Diyos, handa po tayo. Kahit natutulog po tayo, nagpahinga po tayo sa gabi, handa na po tayo sa pagsalubong sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Kaya yung sinasabi na sa time to wake up, ibig sabihin po dito, manumbalik na tayo sa Panginoon at magising sa katotohanan na ang Diyos po ay malapit nang bumalik. Judgment. Isa pang warning ni Apostol Pablo, judgment is upon God's people. Romans chapter 2 verse 5 and 6. But because of your stubbornness and your unrepentant heart, you are storing up wrath for yourselves in the day of wrath. When God's righteous judgment is revealed, He will reward each one according to His works. Yan. Tandaan po natin, lahat tayo ay haharap sa ating Panginoon. Okay? In the book of Ecclesiastes chapter 12, last two verses makikita po natin doon. Ang sabi ko, now it is the conclusion of the matter. Okay? Lahat ang sabi ko, titingnan po natin. Ang sabi po ng Ecclesiastes chapter 12 verse 13 and 14. Here is my final conclusion. Sabi po ng Ecclesiastes chapter 12, babahin ko sa New Living Translation. Ang sabi po doon, fear God and obey His commands, for this is the duty of every person. God will judge us for everything we do, including every secret things, whether good or bad. Kaya po, lahat po tayo ay haharap sa ating Panginoon at isusulit natin ang lahat ng ating ginagawa dito sa mundong ito. Kaya kung tayo po ay nasumpungan ng Panginoon, na sumusunod sa Kanya, nagtiwala sa at ginawa natin ang mga bagay na tama sa harapan ng Panginoon. Ang sabi nga doon sa verse 6 ng Romans chapter 2 verse 6, He will
reward each one according to his works. Okay? Kung ang ginagawa ho natin ay kalukuhan o whatever, babalik din sa iyo yan. At kung gumawa naman tayo ng mga bagay na nakakalugod sa Diyos, nagbibigay kaluwalhatian, karangalan sa Panginoon, i-reward po tayo ng ating Panginoon. Lahat ng ating ginagawa ay may kaakibat po ditong reward, whether it is good or it is bad. Kaya sabi po sabi ng Ecclesiastes chapter 12 verse 14, God will judge us for everything we do, including the very secret thing, whether good or bad. Okay? Paalala lang po to, warning lang po to ni Apostol Pablo. Okay? God's people have an obligation to awaken out of their complacency. Yan, sabi ni Apostol Pablo in the book of Ephesians chapter 5 verse 14. For everything made visible in light, and for this reason it says, awake, O sleeper, rise from the dead, and Christ will shine on you. God's people, we have an obligation to awaken out their complacency. Paalalahanan natin ang mga taong minsan pang nakakilala sa Diyos, ngunit po ay tumalikod, nawala, hindi na natin nakasama at umalis sa presensya ng Panginoon. Paalalahanan din po natin sila. Okay? Why? Ito po. Why do we need to be vigilant for the Lord's return? Bakit daw po tayo maging vigilant? Talagang nandun yung pagbabantay ho natin. Maging maingat ka sa mga ginagawa ho natin. Why do we need to be vigilant for the Lord's return? Tandaan ho natin, isa lang po ito ang aking an eager anticipation of the Lord's return will keep us living productively. Alam niyo po, hindi naman po ibig sabihin na nag-iintay lang tayo sa Diyos. Kung hindi, gumagawa rin din po tayo dito sa mundong ito. Namuhay tayo ng normal. Mamumuhay tayo ng ayon sa kalooban ng Panginoon. Because God will bless us. Habang nandito pa tayo sa mundo, nag-iintay pa tayo sa pagbabalik ng ating Panginoon. Maging sa ating pagiging vigilant po, gagawa po tayo ng mga bagay na kinalulugdan ng ating Panginoon. Why do we be vigilant for the Lord's return? Dahil alam po natin, ang sabi nga doon, sa verse 12 ng Revelation ng chapter 22, and behold, I come quickly, and my reward is with me, to give every man according as his work shall be. King James Version. Ang pagbabalik po ng ating Panginoong Yesus, hindi po yan mabilis, quick. Ang sabi nga doon sa ibang salita in the book of Corinthians, makita po na, First Thessalonian, makita po natin, twinkling in a twinkling of an eye. Gaano kabilis po yung pag-twink ng ating mata? Yun po, ganun din po kabilis. Ang sabi nga doon, behold, I come quickly, and my reward is with me, to give every man according as his work shall be. Kaya po, ito po, dapat maging vigilant ho tayo. Huwag na po tayo magpapaligoy-ligoy pa. Ang sabi nga naalala ko sa 2 Corinthians chapter 6 verse 2, na sabi po doon na now is the time of salvation. Hindi na po ipapabukas pa. 2 Corinthians chapter 6 verse 2, now is the time of God's favor. Now is the day of salvation. Kaya po, ganoon din po sa ating pag-iintay sa Panginoon, habang tayo naging vigilant sa pag-iintay ng ating Panginoon sa kanyang pangalawang pagbabalik, tandaan po natin, mamuhay po tayo ayon sa kalooban po ng ating Panginoon. Okay? How? Yan, dito po tayo. Ito yung ating pag-aralan. At ito po yung mga iilan na ibinigay po sa atin kung paano po tayo mamumuhay. Dito po tayo magbigay ng diin po. How the vigilant live prior to the Lord's return. Number 1, watch faithfully. Ayan.
Maging matsyag ka, maging magmamatsyag ka. Paano ka ba magmamatsyag? Paano ka magwa-watch faithfully? Sabi nga doon, the Lord said repeatedly that we are to watch for His coming because we do not know the day of hour of His return. Yan. Maging mapagmatsyag, we will be watching faithfully dahil hindi natin alam kailan babalik ang ating Panginoon. Mark 13 verse 33, watch out, stay alert, for you do not know when the appointed time is. Hindi natin alam, walang nakakaalam kung kailan babalik ang ating Panginoon. Kaya po tayo po'y pinaalalahanan na maging magmamatsyag, maging vigilant po tayo. Kaya ito po yung ating theme for this month. I am vigilant. I am prepared for eternity. Kaya kung hindi tayo prepared, kung hindi tayo vigilant, kapatid, baka maiwanan po tayo dito sa mundong ito. At maranasan natin yung paghihirap under ng tinatawag doong the beast. Ayaw po natin maranasan ang mga bagay na yon. Sabi pa doon sa Luke chapter 21 verse 36, be always on the watch and pray that you may be able to escape all that is, and sabi doon, all that is about to happen, and that you may be able to stand before the Son of Man. Okay? Lahat naman po tayo ay makasalanan. Lahat po tayo nagkakamali. Alam ni Lord ho yan eh. Pero sabi niyo, be always on watch and pray that you may be able to escape all that is about to happen, and that you may be able to stand before the Son of Man. Ang mga taong lang mayroong tunay na pagbabago na bago ang buhay sa pamamagitan ng pagsuko natin sa ating buhay sa ating Panginoong Hesus at namuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos, sila lang po ang makakatayo sa harapan po ng ating Panginoon. We can stand before the Son of Man, of God, or sabihin po natin, Lord, ginawa ko, ako isang makasalanan, salamat binago mo ako, salamat Panginoon, binago mo ako at hindi pa naging huli ang lahat. 1 Corinthians 16 verse 13, ang sabi doon, be on your guard, stand firm in the faith, be courageous, be strong. Lalong-lalo na sa panahon natin ngayon may pandemya. May pandemic po tayong kinakaharap, pero sabi na po nung, be on your guard, stand firm in the faith, be courageous, be strong. Yung mga bagay nito ay pinahintulutan ng Panginoon ang mangyari. Okay? Pero tandaan po natin, kapag tayo ay nasa kamay ng ating Panginoon, kailanman hindi tayo magagapi. Walang pwede pong umagaw sa atin sa kamay ng Panginoon. Ibig sabihin, hindi po tayo maapektuhan sa anumang bagay na nangyayari sa panahon ngayon kapag tayo ay nasa kamay ng ating Panginoon. Be on your guard. Stand firm. Be courageous and be strong. Maliban lang kung ikaw ay alis sa presensya ng Panginoon, wala po tayong magagawa dyan. Pangalawa, how? Ang una po kanina ay watch faithfully. Ito naman po ay, pangalawa po ay work diligently. Okay. Pinaalalahanan lang po tayo ng ating Panginoong Hesus. Sabi po dito, why does Jesus leave us here on earth after He saves us? Nga naman. At isa pang katanungan, why aren't we born again? Why are not we born again? Then immediately taken into the Lord's presence. Ang tanong po dito, bakit nung nakilala tayo sa Panginoon, nung nandito ang Panginoon, nakilala na ang marami ng bakit iniwan pa niya? Ang sabi nga doon, why does Jesus leave us here on earth after He saves us? Pangalawa, bakit na po yung mga nabuborn again, sana
nandun na tayo sa presensya ng Panginoon. Nandun na tayo sa langit. No, sabi po diyon. Bakit? Dahil meron pa po tayong dapat gagawin. Nung tayo ay iniligtas ng Lord, tayo ay nakakilala sa Panginoon, tayo ay na-born again, hindi pa po tayo inalis ni Lord dito sa mundong ito. Why? Marami pa tayong dapat gagawin. Okay? Kaya lang, sa panahon natin ngayon, marami din po nakakilala, sa Panginoon, naging born again na, ay bumalik. Mas pinili pa nilang bumalik sa dati nilang ginagawa. Kaya pinalalahanan lang po tayo mga kapatid. Malapit na bumalik ang Diyos. Time is so short. Ano po yung mga gawain? Ang sabi nga doon, mga dapat po nating gawin bilang mga nakakilala na sa Panginoon. We will still have work to do. Ano po yung mga gagawin ho natin? Sabi po doon, win souls. God calls us to win souls. Marami pang kaluluwa ang hindi nakakilala sa Lord. Matthew chapter 28 verse 19 to 20. Makikita po natin, go ye and preach the gospel sa lahat ng sulok ng mundo. Dahil marami mga kaluluwa ang hindi nakarinig ng salita ng Diyos. Hindi pa nila kilala si Jesus. We need to grow spiritually and develop in increasing intimacy with the Lord. Romans 12 verse 1 and 2. Basahin na lang po natin ito sa ating mga tahanan. Kunin niyo na Romans 12 verse 1 and 2. We need to grow spiritually and develop an increasing intimacy with the Lord. That's why hindi pa tayo inalis dito sa mundong ito. At sabi pa doon, 365 times in the scripture, the Lord says, do not fear. Every day of the year, we need to be fearless and to enjoy peace. Ito po yung nais ng ating Panginoon. Kaya, ang katanungan, bakit nandito pa tayo sa mundong ito? Kahit tayo po yung mga born again na, nakakilala na sa Lord, dapat nandun na tayo para wala, ligtas na tayo. Sino ang gagamitin ng Panginoon kung kukunin na niya tayo dito? Sino ang gagamitin ng Panginoon na ibahagi ang salita ng Diyos na upang ang ibang tao ay magkaroon din po ng kaligtasan? Ikaw, tayo mga kapatid, na nakakilala sa Panginoon, na tunay na lumago sa kanyang pananampalataya at nagkaroon po ng intimacy with His relationship with the Lord. At kapag nangyayari ito kapatid, nandun yung tapang mo, nandun yung passion mo na ibahagi ang ating Panginoong Hesus. Each day of the year, we need to be fearless. Hindi dapat po tayo matatakot. Maging ang pandemic ito, hindi po dapat nating katatakutan. Kung anong ginagawa ng kalaban upang pahadlangan na maibahagi ang salita ng Diyos, but praise God, meron po tayong social media na ginagamit na hindi pwedeng hadlangan, hindi pwedeng harangan ng kalaban na maibahagi ang salita ng Diyos. Part ng kalaban na hindi maibahagi ang salita ng Diyos ay yung pandemic po natin ngayon. Kaya lockdown, walang gawain sa church, walang gawain sa iba't ibang lugar. Pero hindi yan maging dahilan na ang salita ng Diyos ay hindi natin maibahagi. Meron po tayong mga kagamitan, meron po tayong mga bagong teknolohiya, ang live stream na ito, kasama na po ito upang maibahagi ang salita ng Diyos. Praise God. And, bago po tayo magtatapos, ang sabi nga po doon, every day of the year, we need to be fearless and to enjoy peace. Alam niyo po ba na ang inaalis ng kalaban sa buhay natin, lalong-lalo na sa mga nakakilala na sa Panginoon, ay yung joy. Yung kagalakan sa puso natin na mapaglingkuran ng Diyos. Inaalis ng demonyo yan, inaalis ng kalaban ng Diyos yung kagalakan mo, na yung init mo sa paglilingkod sa Diyos. Kaya pilit at pilit niya na hadlangan ang lahat ng dapat mong gawin para mapapalapit tayo sa Diyos.
The joy in serving God ay yan ang pilit at pilit na inaalis ng kalaban ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Pero kapatid, ang sabi nga po doon, do not fear. Do not fear. Huwag kang matakot kung anumang sitwasyon meron tayo sa buhay. Dapat lang po tayo magpatuloy sa paglilingkod, magpuri, sumamba sa Diyos. We are called to peace. Ang sabi nga doon. Ang sabi rin doon, God wants to enjoy peace. Wants us to enjoy peace. Kapayapaan na kahit anong sitwasyon sa buhay natin ngayon, dapat nandun pa rin yung kapayapaan ng Panginoon. Maranasan po natin ang kapayapaan ng Diyos sa buhay ng bawat isa. John 14 verse 27, ang sabi ng Panginoon, peace I leave with you, my peace I give to you. Not as the world gives, do I give to you. Let not your hearts be troubled, neither let them be afraid. Huwag kang mabalisa. Sabi nga doon. Kapayapaan na iniwan ko sa inyo at ibang klaseng kapayapaan to at hindi to kayang ibigay ng mundo. Kaya ang sabi nga, do not let your hearts be troubled. Ang sabi nga po doon, mamuhay tayo ng may kapayapaan na despite na sa pandemic, alam po natin na pag tayo ay hawak, nasa kamay po tayo ng ating Panginoon, wala pong mangyayari sa atin. Amen? At bilang pagwakas, bilang conclusion po, ang sabi po doon, if the Lord returns today, yan, how would He find you? Are you waiting for His return with vigilance? Yun po ang katanungan na iiwanan ko po sa inyo sa hapong ito. Kung sakaling ngayong oras nito babalik ang ating Panginoon, paano kanya masumpungan sa oras na ito sa kanyang pangalawang pagbabalik? Ikaw po ba ay nag-iintay sa kanya with vigilance? Kapag sinabi natin nag-iintay ka ng with vigilance, excited ka sa pagbabalik ng ating Panginoon. Kung makikita po natin, i-example po natin yung 5 virgins na nag-iintay, o 10 virgins na nag-iintay sa Panginoon. Yung 5 ay nagdadala nga sila ng kanilang ilawan, ngunit wala po silang reserve na langis para sa kanilang ilawan. Ang 5 po ay mayroon po silang ilawan, ngunit mayroon po silang daladalang extra na langis para baka sakaling mauubusan po sila. Ngayon sa atin, saan po tayo dito sa panahong ito? Ito po yung katanungan na iiwanan ko po sa bawat sa atin. If the Lord returns today, how would He find you? Are you waiting for His return with vigilance? Kapatid, ikaw lang po at ang Diyos ang nakakaalam sa sitwasyong ito. Let's pray. Salamat po dakilang Diyos sa pagkakataon na kami dudulog sa inyo. Salamat Panginoon sa pagpapaalala niyo po sa amin sa kahalagahan, Lord, na kami maging magmatyag, maingat, bantayan namin ang aming mga puso, Panginoon. At Lord, patuloy na samahan niyo kami na despite, Lord, sa anumang nangyayari sa aming kapaligiran, even sa panahong ito na ang buong mundo, Lord, ay may kinakaharap na pandemic, Lord, salamat dahil nandun pa rin, Panginoon, ang kapayapaan sa aming mga puso. Makapamuhay pa rin kami, Lord, na may kagalakan, Panginoon, dahil alam po namin, hawak mo ang buhay ng bawat isa. Lord, teach us, Lord, na mamuhay ng ganitong kalagayan at tulungan niyo rin po kami ugad na maibahagi namin ang iyong mga salita, maibahagi namin, Lord, ang kagalakan na naranasan ng bawat isa sa amin nung kami, Lord, ay tumanggap sa iyo bilang Diyos, Panginoon. Tinanggap ka namin, Diyos, Panginoon, ang aming mga buhay at namuhay ng ayon sa iyong kalooban, O God. Lord, sa panahong ito, marami pong nangangamba, Panginoon. Maraming natatakot dahil wala po silang makakain, walang matitirhan,
At Lord, higit sa lahat, maraming nagkakasakit, Panginoon, at wala na po silang malalapitan po, O God. Kaya Lord, sa pangalan ni Jesus, itinataas ko po sa inyo, O God, ang mga taong ito, ang bawat isa, Lord, na wala pang tunay na pagkakilala sa inyo, at maging, Lord, sa mga nakakilala na sa inyo, tumalikod, nawala sa presensya mo, Panginoon. Lord, ibalik nyo muli sila sa iyong kawan, O God. At Lord, sa mga hindi pa nakakilala, Lord, dalangin namin na sa mga oras na ito, tanggapin kanila bilang Diyos tagapagligtas ng kanilang mga buhay. At doon po sa mga magnanais na tumanggap sa ating Panginoong Yesus, banggitin lang po natin ang maikling panalangin. Sabihin po natin, Panginoong Yesus, ako po isang makasalanan, lumalapit sa inyo, humingi ng kapatawaran sa lahat-lahat ng mga kasalanan. Patawad, Panginoon, at sa oras din pong ito, binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap kita, Panginoong Hesus, bilang Diyos, tagapagligtas ng aking buhay. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Ako na lang po ang manalangin. Salamat po, dakilang Diyos, at nawa, Lord, patuloy magpapakilala ka sa kanila. Lord, abutin mo rin po ang lahat, ang bawat isa, Lord, na nakarinig, na abot ng tinig na ito, ng live stream na ito, Panginoon. Lord, nasaan man silang sulok ng mundo, nasaan man silang sulok, Panginoon, sa mga oras na ito. Lord, I pray for your favor to be upon them, O God. Guide them, Lord. Protect them, Lord. At patuloy, Lord, ilayo nyo kami, ang bawat isa sa pandemic, Lord, na aming kinakaharap. At nawa, Panginoon, in your perfect time, O God, mawala na po ang pandemic nito at makapamuhay na po ang bawat isa ng normal, Panginoon. Wala na pong kinatatakutan. Wala na rin pong pangamba, Panginoon. Dahil alam po namin, hawak mo na, Lord, ang buhay ng bawat isa. Hawak mo na, Lord, ang sitwasyon, Panginoon. At wala na ang virus na ito. At Lord, we pray na ang pabor mo ay patuloy naming mararanasan. At sama-sama muli kami magpupuri, sasamba sa iyo, Panginoon, sa bawat iglesia, Lord, na kung saan nyo kami idinako, Panginoon. Maraming pong salamat, O God. Pagpalain mo, Lord, ang bawat isa. I-bless mo ang bawat isa at anuman, Lord, pangangailangan. Lord, katugunin mo ang lahat ng ito. Maging ang kagalingan sa lahat ng uri ng sakit karamdaman. Lord, kaya mo magpagaling, God. Ikaw po ang may-ari sa bawat buhay namin, Panginoon. Kaya, Lord, alam po namin, kaya mong pagalingin anumang sakit, karamdaman, meron ang bawat isa. Salamat po, O Diyos, sa iyong mapagpalang, mapaghimalang kamay. Ipinagkatiwala po namin sa inyo ang lahat ng bagay. Nawa ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagpapala ng Diyos Anak, at ang matamis na pakikipisan ng banal na Espiritu ay patuloy naming maranasan ngayon, bukas, at magpakailanman. Ito po ang aming salmo't dalangin ng may pananampalataya sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. At ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen, Amen.